Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Dating Police Senior Superintendent Cesar Mancao na suspect sa Dacer Corbito double murder case mananatili sa kustodiya ng CIDG National Capital Region matapos na sumuko noong Lunes. Department of National Defense, hihintayin muna ang official order ng Pangulo bago manghuli ang mga sundalo ng tiwaling polis at drug suspects. Desisyon kung itutuloy o kakanselahin na rin ng pamahalaan ang idineklarang ceasefire sa New People's Army. Ipinauubaya na ng Government Peace Panel kay Pangulong Duterte. Ilang Koreano na ginano nyo? Ikaw, team leader, nagpulis kayo para magsindikato? PNP Chief Ronald De La Rosa sinermonan ang 7 pulis na sangkot sa robbery extortion sa 3 Korean national sa Angeles City, Pampanga. Mga opisyal ng Unilever at mga organizer ng rave concert sa Pasay City noong May 2016 na ikinasawi ng 5 tao, inireklamo na ng criminal negligence sa Department of Justice. Social Security System handa nang ibigay ang unang 1,000 pisong dagdag pensyon sa mga retirado ngayong buwan. Mahigit sa 300,000 Pilipino sa Amerika posibleng ma-deport dahil sa mahigpit na immigration policies ng Trump administration. Una sa ating mga balita ngayong hapon, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang magkakahiwalay na aksidente sa Quezon Province, Bacolod at Caloocan City. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Sa Caloocan, sugatan ang mag-live-in partner na Zairo Beros at Edros Vega nang maaksidente sa motorsiklo sa Barangay 179 sa Amparo, Caloocan City alas 11 kagabi. Idinadaing ng dalawa ang pananakit ng mga binti at paa matapos tumalon mula sa sinasakyang motorsiklo nang mabangga ng 10-wheel truck. Tumanggi na silang magpadala sa ospital matapos bigyan ng first aid ng UNTV Rescue. At sa Quezon Province, tinulungan rin ng UNTV Rescue ang tricycle driver na si Pio Pimentel at pasahero nitong si Julius Mamarillo matapos bumangga sa concrete barrier sa may intersection ng Old Manila Road sa Lucena City alas 11 kagabi. Matapos lapatan ng first aid ay inihatid na sila ng UNTV News and Rescue sa Quezon Medical Center, Lucena City. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Ipinauubaya na ng Government Peace Panel kay Pangulong Rodrigo Duterte kung itutuloy o ipatitigil na rin ng pamahalaan o ang idineklara nitong tigil putukan kasunod ng pag-terminate ng Communist Party of the Philippines o CPP at New People's Army o NPA sa unilateral interim ceasefire nito. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Irerekomenda ni Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Jesus Duresa kay Pangulong Rodrigo Duterte na panatilihin ang umiiral na ceasefire sa rebeldeng grupo. Ayon kay Secretary Duresa, kailangan pa rin ito upang makamit ang inaasam na pangmatagalang kapayapaan. We are still recommending that government continues to maintain its own unilateral ceasefire. Dahil kailangan ng bayan natin, ng communities, relative peace, hindi gera . Gayunman, nasa Pangulo pa rin ang pagdedesisyon kung itutuloy o ititigil na rin tulad ng ginawa ng Communist Party of the Philippines at New People's Army. Ayon naman kay Government Peace Panel Chairman Silvestre Bello, mas dapat maging porsigido ngayon ang pamahalaan at rebeldeng komunista na isulong ang usaping pangkapayapaan. The capital value is that while you are talking, more talks, less shooting. No talks, more shooting. In other words, while we are talking, the level of violence is lowered. Ngayong araw, idineklara na ng New People's Army ang pagtatapos sa idineklara nitong unilateral ceasefire sa pamagitan ng isang video na ini-upload nito sa internet. Idinedeklara ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas at ng Pambansang Command sa Operasyon ng New People's Army ang pagtatapos ng unilateral na deklarasyon ng tigil putukan ngayong araw, Pebrero 1. Sa February 10, 11:59 PM naman, aniya, ay tuluyan ng mawawalang bisa ang unilateral ceasefire declaration ng rebeldeng grupo.
Ayon kay Madlos, dahilan ng pagbawi ang kabiguan ng pamahalaang tuparin ang pangako nitong pagpapalaya sa lahat ng political prisoner at ang pagkubkob umano ng militar sa mga teritoryo ng rebeldeng grupo. Gayunman, tuloy anya ang pagsuporta ng CPP-NPA sa usapang pangkapayapaan ng pamahalaan at National Democratic Front. Muling maghaharap ang government at NDF Peace Panel ngayong buwan upang talakayin sana at pagtibayin ang isang kasunduang magbibigay ng pangmatagalang tigil putukan sa magkabilang panig. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Inakusahan naman ng Amnesty International ang Administrasyong Duterte na guilty of crime against humanities. Batay sa report ng Amnesty International, sinasabing ang mga serye ng pagpatay sa bansa ay lumalabas na sistematiko, organisado at planado ng mga otoridad. Ang ulat ay base sa ginawang pag-aaral ng Amnesty International sa 59 na kaso ng extrajudicial killings sa 20 lugar sa bansa. Pinabulaanan naman ito ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Nasa kustodiya na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region si dating Police Senior Superintendent Cesar Mancao na akusado sa Dacer Corbito double murder case. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Kinumpirma ni Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region Chief Police Senior Superintendent Belly Tamayo na sumuko si dating Presidential Anti-Organized Crime Task Force Luzon Chief Senior Superintendent Cesar Mancao. Ayon kay Senior Superintendent Tamayo, noong Lunes, January 30 pa ito, nasa kanilang kustodiya matapos ang halos 3.5 taon na pagtatago. Si Mancao na may kinakaharapang kaso kaugnay ng Dacer Corbito double murder case noong 2000 ay tumakas mula sa National Bureau of Investigation noong May 2013 dahil sa umano'y kabagalan ng usad ng kaso laban sa kanya, habang ang iba pang akusado ay nakalaya na. Pero napag-isip-isip na rin ni Sir na eventually he has to answer the charges. So he has come out into the open and he will answer the charges imputed against him. Kahapon ng umaga nang ibinalik sa Manila RTC Branch 18 ang warrant of arrest laban kay Mancao, kaya mananatili muna ito sa kustodiya ng CIDG National Capital Region habang hinihintay ang commitment order ng korte. We cannot really tell kung hanggang kailan siya dito because it's the court's decision kung saan siya i-commit. But as of now, for security reasons, kasi hindi naman namin siya pwedeng ilagay lang doon sa kung saan sa ambas ng detention, together with other suspects of drugs. We also have Abu Sayyaf. So, he is in this office and closely guarded. Kasama sa mga nadawit sa naturang kaso sina Senator Panfilo Lacson na pinawalang sala ng Court of Appeals, dating Senior Superintendent Michael Ray Aquino na nasa Amerika ngayon, at Senior Superintendent Glenn Dumlao na nakabalik sa serbisyo at kasalukuyang pinuno ng PNP Anti-Kidnapping Group. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, matagal na niyang napatawad si Mancao sa pagdadawit sa kanya sa naturang kaso. Matagal ko na siyang pinatawad as I have already forgiven all my detractors nung araw. No? Marami-rami rin yun. Kung napatawad ko na yung iba, why not Cesar Mancao? But I have always maintained I cannot forget their names. Si Salvador Bubi Dacer ay kilalang PR consultant at publicist na may mga prominenteng kliyente tulad ni na President Fidel Ramos at President Joseph Estrada. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Sisimulan na ng Department of Justice ngayong Biyernes ang reinvestigation sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Koreano na si Ji Ik-ju. Iniutos ng Angeles City RTC Branch 58 na muling imbestigahan ang kaso dahil sa kahilingan ng Public Attorney's Office na tumatayong abogado ng pangunahing akusado na si SPO3 Ricky Santa Isabel. Kabilang sa mga pinadadalo ng DOJ sa pagdinig sa Biyernes, sina Police Superintendent Rafael Dumlao, SPO4 Roy Villegas, SPO4 Ramon Yalong, SPO3 Santa Isabel, PO2 Christopher Baldovino, Gerardo Ding Santiago, Jerry Omlang, Christopher Alan Gruenberg at ang katulong ng pamilya ng biktima na si Marisa Morquicho. Pinadadalo rin sa pagdinig si Police Senior Superintendent Glenn Dumlao at ang asawa ng biktima na si Kyung Jin Choi.
Sinermonan ni Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa ang 7 pulis na sangkot sa insidente ng robbery extortion sa 3 Korean national sa Angeles City, Pampanga. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Legitimate! Bakit yung pinira? Bakit yung binugbog? Anong klase legitimate operation? Nahiya kayo, super-super na ginawa nyo. Pangilang biktima nyo yun? Ilang Koreano na ginano nyo? Ikaw, team leader! Pangilan! Nagpulis kayo para magsindikato? Ha? Nagpulis kayo para papahiya yung uniform? Hindi na napigilan ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ang kanyang galit ng makaharapang 7 pulis na umano'y sangkot sa robbery extortion sa 3 Korean national. Bumisita sa Angeles City, Pampanga si General de la Rosa upang kausapin ang mga ito. Alam mo namang sira-sira na kami dahil sa ginagawa nila, di ba? Masisira na kami ng husto dahil sa ginagawa. Ayon kay PNP Chief De La Rosa, mababa ngayon ang moral ng pambansang pulisya dahil sa kagagawa ng ilang tiwaling pulis. We are somehow demoralized by the incidents. But hindi kami kumukuha ng excuses. Pagtitiyak ng general, nasa 2% lang ang skalawag sa kanilang hanay at umaasa siyang malilinis ito bago matapos ang kanyang termino. Before I retire, I wish to cleanse the whole PNP. Samantala, hinihayag naman ni Santa Luzon Regional Police Director Chief Superintendent Aaron Aquino na 2 sa 7 pulis na sangkot sa kaso ay mistaken identity lamang. Lately, isa doon ay umamin na totoong ginawa nila. Sinabi niya rin na yung 2 doon talagang hindi kasama at meron 2 pa ay isa pa na hindi kasama sa 7 na isinama namin. Ngunit nananatili pa rin 7 ang suspect sa kaso batay sa salaysay ng isa sa mga Korean victim. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Kinausap ni Philippine National Police Chief, Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang mga tauhan ng binuwag na anti-illegal drugs group upang ipahayag ang kanyang tiwala sa grupo na anyay nadamay lamang sa katiwalian ng ilang kasamahan. Ito ang balita ni Leah Ilagan. Hindi ako galit sa inyo. Huwag niyo sabihin na nilalahat ko kayo. Sabi na, demoralized daw kayo dahil gano'n nga. I understand your feelings. Ipinaliwanag ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa sa mga tauhan ng binuwag na Anti-Illegal Drugs Group o AIDG na kailangan ng gumawa ng drastic action para tuluyang malinis ang kanilang hanay. Hindi na ba nakalimutan pasalamatan at purihin ng general ang mga tauhan ng AIDG na ani ay alam niyang maayos magtrabaho at nadamay lamang sa katiwalian ng ilang kasamahan. I want to tell you that I'm very thankful for all your accomplishments for the last 7 months. Ay, kayo naman talaga ang frontrunner ng war on drugs natin, di ba? Kayo man talaga nakatalaga dyan. Kayo. And I'm very happy for what you have done. I am very proud of you. I am very proud of you. Lagay nyo yan sa kukutoy ninyo. Alam ko naman, naintindihan nyo. Sana hindi sumama yung loob ninyo. Sapat naman ang mga salita ni Chief PNP upang maibsan ang agam-agam at lungkot na mga opisyal at tauhan ng AIDG. We are very much elated with the visit of the Chief PNP kasi somehow medyo nalungkot kami doon sa pagkako ng unit, but he expressed naman that he still have faith with our personnel. So natutuwa naman kami. Saya po kami na nandito po ang ating Chief PNP at napugunes niya ang effort namin. Malungkot nga kami, sabi ko sa inyo, pero dahil sa nandiyan si Chief PNP na nagtitiwala pa rin sa amin, ay kami po ay lubos na pa at naging masaya po. Tiniyak naman ni dating AIDG Director Police Senior Superintendent Albert Ferro kay PNP Chief na hindi niya pababayaan ang kanyang dating mga tauhan kahit na malipat siya bilang Deputy Director ng PNP Firearms and Explosive Office. I have the moral duty to see to it that my people are properly guided even if we are assigned on different position, and to see to it that those prosecution, court hearings and other duties that we have to attend should be properly addressed. Leah Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Iginiit
Iniulat naman ng hepe ng Davao Region Police na hindi malaking kawalan sa kanilang hanay ang pagpapatigil sa anti-drug operation dahil mas mabibigyang pansin na nila ang pagpapatupad sa ibang batas at ang paglilinis sa kanilang hanay. Ito ang balita ni Victor Cosare. We recognize that there is a, sabihin na nating culture of corruption sa Philippine National Police. Bumuo na ng mga grupo ang pamunuan ng Davao Region Police na tututok sa pagtukoy kung sino sa kanilang hanay ang sangkot sa katiwalian. Kasunod ito ng direktiba ng PNP leadership na magsagawa ng internal cleansing efforts sa organisasyon matapos alisin sa PNP ang pagsasagawa ng anti-illegal drugs operation dahil sa pagkakadawit ng ilang pulis sa sindikato ng illegal na droga. These teams or these people will not be known to everybody except myself and my intelligence officer. Sa ngayon, may isang senior inspector na ang iniimbestigahan dahil sa pagiging protektor umano ng drug syndicate, habang 3 non-commissioned officers naman ang sumasa ilalim sa summary dismissal proceedings matapos magpositibo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Pero ayon sa hepe ng Region 11 Police, hindi magiging malaking kawalan sa pulisya kung inalis sa kanila ang mandato na magsagawa ng anti-illegal drugs operation dahil mas matututukan nila sa ngayon ang pagpapatupad ng batas laban sa iba pang krimen. Ang mga pulis na dating nakatalaga sa mga anti-illegal drug units ay inilipat na sa ibang PNP units. Mananatili namang suportado ng PNP ang Philippine Drug Enforcement Agency sa pamamagitan ng pagpapasa ng mga intelligence information. Ngunit ayon sa hepe ng PRO 11, hindi naman ito nangangahulugan na tuluyan ng isasantabi ng mga pulis ang pag-aksyon sa mga sangkot sa illegal na droga. Pero kung sabihin natin, nagpapatrolya yung mga tao namin, on the spot may nakita, as law enforcers, they are mandated to arrest on site. Kung may makita sila, alangan namang talikuran pa nila, may nagda-drugs sa harap nila. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Ng Department of National Defense na makakuha muna ng kopya ng official order mula sa Pangulo bago bigyan ng go signal ang mga sundalo sa panguhuli ng mga tiwaling pulis at drug suspects. Ito ang balita ni Brian De Paz. Let me reorganize the enforcement dyan sa drugs police. In the meantime, they would be arrested and I will order you to arrest them. Inatasan kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Armed Forces of the Philippines na suportahan at tulungan ng Philippine Drug Enforcement Agency sa laban kontra illegal na droga sa pamamagitan ng pag-aresto sa mga tiwaling pulis at drug personalities. Ngunit ayon sa Department of National Defense, kailangan pa nila ng official order mula sa tanggapan ng Executive Secretary na siyang magiging batayan ng mga sundalo sa kanilang bagong assignment. Ayon kay DND spokesman Arsenio Andolong, mahalaga na maidetalye ang mga tungkulin at limitasyon ng militar sa operasyon sa illegal na droga. The Department of National Defense has requested the Office of the Executive Secretary to issue an official order regarding this presidential directive to serve as a legal basis for our troops to follow. By the same token, the President's verbal directive to arrest quote-unquote scalawag cops should also be covered by a formal order. Kailangan din anyang malaman kung ano-anong unit sa AFP ang kikilos ukol sa drug operation, lalo't hindi sanay ang mga sundalo sa pag-aresto ng mga kriminal. Walang mandate ng AFP na to effect arrests. Kung maaalala niyo, even the field, di ba? Pagka merong tayong nahuli sa operations, ang nag-i-implement ng arrest warrant ay palaging police. Sa ngayon ay maaari naman anyang magkaroon muna ng Memorandum of Agreement ang AFP at PIDEA upang makapagbigay na sila ng assistance sa mga anti-drug operations nito. Tutol naman si Senador Panfilo Lacson na dating PNP chief na gamitin ng mga sundalo sa laban kontra droga. Ako, I will stand up against it, dahil magkakagulo tayo pagka ang mag-check na ng police yung military, we might end up having armed people, legitimate armed forces na naglalaban-laban. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Susunod sa ito ang balita.
Social Security System handa nang ibigay ang unang 1,000 pisong dagdag pensyon sa mga retirado ngayong buwan. Mga opisyal ng Unilever at mga organizer ng rave concert sa Pasay City noong May 2016 na ikinasawi ng 5 tao, inireklamo na ng criminal negligence sa Department of Justice. Exposure at impluwensya ng social media at mga napapanood sa telebisyon. Posible umanong dahilan ng pagiging marahas sa mga kabataan ngayon, ayon sa ilang eksperto. Good news dahil handa nang ibigay ng Social Security System o SSS ang unang 1,000 pisong dagdag sa pensyon ng mga retiradong miyembro ngayong buwan. Ito ang balita ni Grace Cassie. Matatanggap na ngayong buwan ang mahigit 2 milyong retiradong miyembro ng SSS ang dagdag 1,000 pensyon. Dahil hindi na ibigay ang unang 1,000 piso noong Enero, karagdagang 2,000 piso ang papasok sa ATM account ng retired pensioners. Sa ngayon ay hinihintay na lang ng ahensya ang pirmadong executive o memorandum order ni Pangulong Rodrigo Duterte bago ito tuluyang ipamahagi. Yung pong pera nakahanda na nakaabang na yon, and anytime na ma-receive na namin yung instructions from the Office of the President, go na po talaga. Kaya naman masayang-masaya si Lolo Roberto at ngayon pa lang ay nakalista na kung saan niya gagamitin ang matatanggap na pera. Sa bahay, yung mga pag-ano ng kuryente, tubig, ganun po. Sa maintenance ng gamot. Umaasa naman ang SSS na maibibigay nila ang second tranche ng pensyon na nagkakahalaga rin ng 1,000 piso sa taong 2022. That additional contribution will be used naman to lengthen the actuarial life. Kaya at the end of the day po, 2040 ang lifespan ng pension ng SSS Pension Fund. Kasabay nito ay muli namang nagpaalala ang SSS sa mga employer na siguraduhing regular na nagre-remit ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado upang makaiwas sa penalties at reklamo. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Magsasagawa na ng malawakang konsultasyon sa publiko ang mga miyembro ng House Committee on Constitutional Amendments kaugnay ng panukalang rebisahin ang 1987 Philippine Constitution. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Inimbitahan na ng liderato ng lower house ang ilang political experts mula sa academe upang talakayin ang federalismo at panukalang rebisahin ng 1987 Constitution. Bagamat wala pa sa 20 kongresista ang dumalo sa talakayan, hindi naman ito nangangahulugang walang interes sa mga mambabata sa usapin ng charter change. Siyempre yung iba naman fully brief na kung ano yung federal form of government. Kaugnay nito, sinabi ng isa sa mga miyembro ng House Committee on Constitutional Amendments na si Congressman Ben Evardone na magsisimula na ang pagsasagawa nila ng malawakang konsultasyon sa publiko kaugnay ng charter change. Mag-iikot sila sa Davao City, Dagupan, Bacolod at Tacloban sa susunod na 2 buwan. Start na yung roadshow, yung federalism. Inaasahan ng liderato ng Kamara na ilalabas na ng Malacanang sa susunod na linggo ang kumpletong listahan ng 25 miyembro ng Constitutional Commission na siyang babalangkas ng mga bagong probisyon ng konstitusyon. Target pa rin ng Kamara na makapag-convene ang Kongreso sa Hulyo upang masimulan na ang deliberasyon sa proposed charter change at federalism form of government. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Iginiit ng House Committee on Metro Manila Development na dapat masunod ang orihinal na plano para sa MRT-LRT Common Station Project para na rin sa kapakanan ng mga pasahero. Ito ang balita ni Jo Anano. Ininspeksyon kanina ng mga miyembro ng House Committee on Metro Manila Development ang depot ng MRT3 sa North EDSA, Quezon City. Layo nito na makita ang posibleng epekto sa mga commuter at establishmento ng itatayong common station na magdurugtong sa LRT Line 1 at Line 3 at 7 ng MRT. Sa assessment ng mga mambabatas, dapat pa ring masunod ang orihinal na plano ng proyekto na binalangkas noong 2009 kung saan nakasaad na sa tabi ng SM Annex itatayo ang common
Station sa halip na sa pagitan ng SM at Trinoma Mall sa North EDSA. Ayon sa mga mambabatas, mas kumbinyente ang unang plano dahil hindi na kailangan lumakad ng 50 hanggang 200 metro ang mga pasahero para makalipat sa ibang linya ng tren. Tila mas pabor din umano sa interes ng mga negosyante ang bagong project plan ng Common Station kaysa sa kapakanan ng publiko. The supposed to be Common Station is the most uncommon. Bakit, sir? Because triangle Triangle, may area A, area B, and area C. Instead of one line lang. So pagka triangle yan, definitely hindi mo mapapapigil talaga ang tao na maglalakad. Passengers first before shopping. Ngunit depensa ng Transportation Department, ito na ang pinakamaayos na lugar na paglalagyan ng Common Station upang maiwasan ang mabigat na trapiko sa bahaging ito ng EDSA. More available unloading areas para sa mga jeep, bus, mas marami po dito sa lugar na ito. Ayaw po naming masarahan yung EDSA katulad na nangyari sa Shaw. Nilinaw naman ng DOTR na Memorandum of Agreement pa lamang ang pinirmahan nila noong Enero dahil hinihintay pa nila ang detailed engineering design ng proyekto. Pagkatapos nito, saka pa lamang sila dudulog sa Korte Suprema upang hilinging bawiin na ang temporary restraining order bago masimulan ang konstruksyon sa proyekto. Bigyan muna natin ang pagkakataon, itong conceptual design ba ay acceptable sa atin lahat? Pagka nagkasundo-sundo, saka maglalagdaan ng final contract, ng kontrata talaga. Ang kontratang yun, ang dadalhin sa Supreme Court para sabing pwede ba tanggalin na yung TRO para makapagsimula na. John Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hindi napapayagan ng liderato ng Kamara na maantala pa ang deliberasyon sa kontrobersyal na death penalty reimposition bill sa kabila ng pagtutol at paghaharang ng ilang kongresista. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Nagprotesta sa harapan ng gusali ng mababang kapulungan ng Kongreso ang iba't ibang grupo upang ipakita ang kanilang pagtutol sa pagpapasa ng mga kontrobersyal na panukalang batas tulad ng reforma sa pagbubuwis at ang pagbabalik ng parusang kamatayan sa bansa. Ayon sa ilang mambabatas na tutol sa Death Penalty Reimposition Bill, patuloy nilang haharangin ang pagtalakay nito sa plenaryo kung hindi muna mariresolba ang ilang usapin gaya ng umano'y pagkakasangkot sa droga ng 3 kongresista. Kung wala, sabihin nyo wala. But clear the name of Congress before we even tackle one of the most critical issues that is being brought before the 17th Congress. Ngunit ayon kay House Speaker Pantaleon Alvarez, wala itong kaugnayan sa debate sa plenaryo kaugnay ng death penalty. Iginiit din niyang hindi na siya papayag na maantala pa ang deliberasyon sa panukala. Walang relasyon yung narco list dun sa death penalty. Ngunit kung marami anya ang tututol sa panukala, hindi ipipilit ni Pangulong Rodrigo Duterte na maipasa ito sa Kongreso bagaman isa ito sa priority bills ng administrasyon. Wala na siyang magagawa. Reklamo kayo ng reklamo ng EJK. Tapos ito, tadaan sa proseso at lahat. Ayaw niyo pa din. Hindi ko na maintindihan din. Samantala, pinabulaanan ng House Speaker na nagkaroon na ng compromise agreement na itaas sa 12 taon mula sa proposed na 9 na taon ang age of criminal responsibility. Anya, hindi pa rin nagbabago ang kanilang posisyon na 9 na taong gulang pataas ang dapat na age of criminal liability. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Malaking hamon para sa Senado hanggang ngayon ang pagpasa sa Anti-Political Dynasty Bill. Ito ang balita ni Aga Kaakbay. Malinaw na nakasaad sa 1987 Philippine Constitution na ibinagbabawal ang pagkakaroon ng political dynasty sa bansa. Subalit hanggang ngayon ay wala pang naipapasang batas na magpapaliwanag at magpapatupad ng naturang probisyon. Ito ang naging pahayag ng chairperson ng Committee on Electoral Reforms and People's Participation na si Senator Laila De Lima sa public hearing ng Anti-Political Dynasty Bill sa Senado. 30 taon na ho yung Constitution natin. Aklarado that the state shall prohibit political dynasties as may be defined by law. So hinihintay na lang ay isang batas na magdi-define
magsasaad kung ano ang ibig sabihin ng political dynasty. Tinalakay sa hearing ang 5 anti-political dynasty bill na inihain nila Senator Fanfilo Lacson, Senator J.B. Ejercito, Senator Loren Legarda, Senator Franklin Drilon at Senator Grace Poe. Napag-usapan din ang issue tungkol sa degree of consanguinity at affinity o ang lawak ng blood relation ng mga hindi maaaring tumakbo sa anumang elected posisyon. Ayon sa resource speaker na si Dr. Ronald Mendoza ng Ateneo School of Government, tumaas ang bilang ng maituturing na political dynasty at hindi anya ito makabubuti para sa bansa. Dynasties, nag-i-increase siya sa mga probinsya natin sa Pilipinas. So, according to our latest data set, 78% of the Philippine Congress is dynastic. And it was only about 72% some years back. Almost 9 years back. So according to this, and we studied the trends, parami yung dynasties sa Pilipinas. So this is not a good sign of the health of our democracy. Sa kabila ng malaking hamon na pagpapasa ng anti-political dynasty bill, nanawagan si Senator De Lima na huwag mawala ng pag-asa at mas mahalagang igalang ang nakasaad sa saligang batas. Aga Kakbay, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Inireklamo ng Criminal Negligence sa Department of Justice o DOJ ang 13 executives ng Unilever Philippines at mga organizer ng summer concert sa Pasay City noong 2016 dahil sa pagkamatay ng 5 concert goers. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Kasong paglabag sa Article 365 ng Revised Penal Code o Criminal Negligence ang kinakaharap ngayon ng mga opisyal ng Unilever dahil sa kinauwiang trahedya ng Close Up Forever Summer Concert sa Pasay City noong Mayo ng nakaraang taon. Matatanda ang 5 sa mga dumalo sa concert ang nasawi matapos makainom ng inuming hinaluan ng party drug. Batay sa otopsiya ng NBI, nagpositibo sa illegal na droga ang 10 ng mga biktima. Kanina, naghain ng formal na reklamo ang NBI kasama ang abogado ng pamilya ng mga biktima laban sa 13 opisyal ng Unilever at mga organizer ng Close Up Rave Concert. Kabilang sa mga inareklamo ang NOHE Chairman at CEO na si Rohit Jawa, Marketing Director ng Close Up na si Alberto Trinidad at Close Up Assistant Brand Manager na si Bea Lagdameo. Dawit din sa reklamo ang may-ari ng production company at ng security agency na kinontrata para sa naturang concert. Since Unilever is the organizer, they should more or less know the capability, the credibility, the professionalism, meaning we contracted you, so you must have done a good job. Dapat umanong tiniyak ng kumpanya na may kakayahan ang kinontratang security agency upang bantayan at mapigilan ang pagpuslit ng illegal na droga sa naturang concert. Napatunayan din na walang na-deploy na K9 units na may kakayahang makadetect ng illegal na droga bukod sa walang ginawang coordination sa PDEA ang mga organizer. Tumagal ng mahigit 8 buwan ang investigasyon ng NBI bago nasampahan ng reklamo ang mga opisyal ng Unilever. The family is is happy that although justice is slow, at least this case would be moving forward already. Ayon naman sa tagapagsalita ng Close Up, ikanalulungkot nila ang nangyari at patuloy silang makikipagtulungan sa gagawing pagdinig ng DOJ. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. At karike katamong balitang Promdi. Inamuyot na ng PNP Calabar Zone ng publiko na patuloy lang sumawap karing otoridad at jang leko da ng anti-illegal drugs group ng PNP. Ining balita ng Sherwin Kulubong. Disyembre 2016 ay hinirang bilang Best Regional Anti-Illegal Drugs Task Group ang PNP Calabar Zone sa first founding anniversary ng AIDG sa Campo Crame. Kaya ngayong binuwagda ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ang AIDG upang bigyan daan ang maigting na internal cleansing sa hanay ng pambansang pulisya, hinihikayat ng Calabar Zone Police ang publiko na isumbong sa kanila ang mga nakikita nilang nagbebenta at gumagamit ng illegal na droga upang wag makapagsamantala ang mga ito. Malaki yung gagampanan ng ating community kasi mas ini-encourage natin sila na magsumbong sa atin. Inihayag rin ni Gawira na ididestino sa iba't ibang unit ng PNP ang mga miyembro ng binuwag na AIDG.
Ang itinigil naman lang dito is yung yung mga police initiated o planned operations na o kaya yung police mismo ang nanguna. So like katulad ng bypass, for example, may nag-report nakasalukuyan may nagaganap na passenger sa isang lugar. So, marespondan niya ng ating kapulisan. Sa nagpapatuloy na internal cleansing ng PNP sa Calabarzon, 18 pulis na ang sinampahan ng drug-related complaint at 200 naman ang isinasailalim sa summary dismissal proceedings. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Camp Vicente Lim, Laguna. May paboreng makasinding kandila ing paginalaan dang meging sangkan ning silab at inupuking mapilang baleking Cabanatuan City Nabengi. Ining report ng Danny Munar. Tinatayang aabot sa mahigit 2 milyong pisong halaga ng mga ari-arian ang natupok ng apoy matapos masunog ang isang bahay sa Barangay Burgos Extension sa Cabanatuan City kagabi. Ang bahay ay pagmamayari umano ng isang Reynaldo Bernabe. Ayon kay FO1 Fire Marshal Enrique Dalton, nagsimula bandang alas 11:39 ng gabi ang apoy na mabilis kumalat dahil gawa sa light materials ang bahay. Nadamay din sa sunog ang 3 unit ng isang boarding house at isang commercial store. Umabot sa unang alarma ang sunog na agad din namang naapulan ng mga bombero matapos ang isang oras. Maraming salamat din po sa Panginoon, wala po na aksidente dahil kung mayroong natrap po sa sobrang lakas ng sunog, baka may namatay po dyan. Sa inyo pong mga tanggapan, kung maaari po ay tulungan mo po kami. Sa inisyal na investigasyon, isang napabayaang nakasinding kandila ang sanhi ng sunog at maaring nagpalaki sa apoy ang pagsabog umano ng isang tangke ng LPG. So yung mga kandila, kung meron man po tayong mga kandila na ginagamit sa gabi, so huwag po nating iwanan na unattended yung ating mga candle na ginagamit sa gabi. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. King kakatamong balita, ibating niyayaliwang lugar, king kakatamong bansa. Ako'y Frima Salonga Gloria, Mayap Abeng. Dalawang 2,627 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Mahigit sa 300,000 Pilipino sa Amerika posibleng ma-deport dahil sa mahigpit na immigration policies ng Trump administration. Conservative Judge Neil Gorsuch nominado ni President Donald Trump bilang susunod na Supreme Court Justice. Ngunit kumpirmasyon, posibleng dumaan sa mainitang debate sa US Senate. Libo-libong turista dumagsa sa Baguio City para sa pagsisimula ng isang buwang pagdiriwang ng Panagbunga Festival. Magsasagawa ng kilos protesta sa Biyernes ang mga guro ng National Capital Region bilang pagtutol sa isang joint circular kaugnay ng paggamit ng Special Education Fund para sa mga guro. Sinusulong din ng mga ito ang pagpasa sa panukalang dagdag sahod para sa kanila at iba pang kawani ng pamahalaan. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Muling nananawagan sa pamahalaan ng mga guro sa bansa na bigyan sila ng dagdag sweldo kasamang iba pang kawani ng pamahalaan. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ilang taon at presidente na ang nagdaan ngunit hanggang ngayon ay wala pang linaw kung kailan maibibigay ito. Kaugnay din po sa pagtaas ng sweldo, meron po tayong bill, yung House Bill number 56 para gawing 25,000 sa minimum ang sweldo ng ating mga guro at 16,000 ang sweldo ng ating mga kawani. Yes, we already had a series of consultation. Actually, there was one consultation with Secretary Briones. Hindi siya masyado doon sa salary increase kasi ang sinabi po niya ay masyado nang malayo ang sweldo ng public school sa private school. Ayon naman sa Department of Education, wala sa kanilang kamay ang pagbibigay ng salary increase. Kailangan mabago po yung batas
So wala po sa DepEd ito pong bagay na ito. Ang ating Secretary Briones ay nagbibigay po ng pahayag na kung may batas po na maipapasa po na naglalayong itaas ang sweldo ng mga guro at ng lahat ng iba pang mga kawani ng gobyerno, kasi nga salary standardization law na po ang applicable po sa atin. Samantala, mariing tinututulan ng mga public school teacher ang Joint Circular No. 1, Series of 2017 ng Department of Budget and Management, Department of Education at Department of Interior and Local Government, ang panukalang pagpataw ng karagdagang buwis ng Department of Finance. Nakapaloob din dito ang pagtanggal sa local allowances mula sa local government units para sa mga DepEd hired teachers. Bagkus lalabas ito bilang expenses chargeable sa Special Education Fund ng mga guro o mapupunta sa ibang bagay. Itong kinukuhang inaalis na payment of teachers allowances ay isa, no? Isa dito na pagtutuunan yung hiring, no, ng LGU teachers, security guard, watchman. Isang kilos protesta rin ang isasagawa ng mga guro sa Biyernes, February 3, upang ipahayag ang kanilang mga hinaing. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ang exposure at impluwensya ng social media at mga programa sa telebisyon ang posible umanong dahilan ng pagiging marahas ng mga kabataan ngayon ayon sa ilang eksperto. Ito ang balita ni Monokson. Madalas ng laman ng social media ang mga eksena ng nag-aaway ng mga estudyante sa loob at paligid ng eskwelahan. Ayon kay Dr. Camille Garcia na isang psychologist, nagiging form of entertainment na ito kung kaya't madalas itong nagva-viral. Dagdag ni Garcia, ang social media at mga napapanood sa telebisyon ang isa sa mga dahilan kung bakit nagiging marahas ang mga kabataan ngayon. Kasi parang wala na tayong control eh. So noon, pag sinabi mong ganito na may ginawa yung adult, may magsasabi na mali yan. Ngayon, post lang ng post, tinitingnan mo ngayon, wala mo nagsasabi na huwag niyong tularan itong naka-viral video na to. Katulad na lang ng kaso ni Van na muntik nang masaksak ng kanyang kaklase sa loob mismo ng kanilang eskwelahan matapos niyang madiskubre ang mga inipong mahahalay nitong larawan. Ayon sa ina ni Van, bagamat sa kamay lamang ito nasugatan, itutuloy nila ang pagsasampa ng reklamo sa kaklase ng anak. Tutuloy ko po yung demanda kasi nakakatakot po eh. Baka may mangyari sa ibang mga bata, mahirap na po para maging alerto naman po yung eskwelahan din po. At sa iba. Ayon sa report na inilabas ng Digital in 2017 Global Overview, nangunguna ang Pilipinas sa listahan ng pinakamatagal sa paggamit ng internet sa buong mundo na umaabot ng 9 na oras kada araw. Ayon kay Dr. Garcia, kung hindi magagabayan ng wasto ang mga kabataan sa paggamit ng internet, ay maaaring lumala ang sitwasyon kapag tumanda na ang mga ito. Sometimes we use social media as our parang next parent. Since napapatahimik yung isang bata, parang okay na lang kasi tahimik, nasa loob naman ng bahay. Pero you no longer knew your son or your daughter pagdating sa ganyan kasi yung thinking nila, it's entirely different. Ang payo ng mga eksperto sa mga magulang, limitahan ang kanilang mga anak sa paggamit ng internet at pagsikapan na ma-involve ang mga ito sa mga outdoor activities. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Mahigit sa 300,000 Pilipino sa Amerika maaaring pauwiin sa Pilipinas dahil sa mahigpit na immigration policy ng administrasyon ni President Donald Trump. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nababahala ngayon ang grupong Migrante International sa magiging epekto ng posibleng pagpapauwi ng mga Pilipino mula sa Amerika dahil sa ipatutupad na mga bagong immigration policy ng Trump administration. Ayon sa grupo, nasa 310,000 mga Pilipino ang nanganganib na ma-deport mula sa Amerika dahil sa kawalan ng mga ito ng sapat na dokumento o tinatawag na TNT. Madaragdagan na naman nila ang mga Pilipinong walang trabaho kung uuwi sila sa bansa. Kasi malaking crisis ho yung haharapin natin in terms of dun sa pagbalik nitong mga Filipinos na nanggaling ang abroad.
Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs ang bilang ng undocumented Filipino sa US at nakahanda naman silang magbigay ng ayuda sa mga ito. Ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, maaaring maapektuhan din ang OFW remittances kung mapauuwi ang illegal workers sa US kasabay ng repatriation ng mga OFW sa Middle East. Sa ngayon ay nasa 10% ng gross domestic product ng Pilipinas ang bahagi ng remittances ng mga OFW. Medyo may impact, no? But we're saying, of course, we cannot do second guessing, no, at this point. But it will be a problem if it happens. Ayon kay OWA Administrator Hans Leo Kakdak, may nakahanda na silang mahigit 1 bilyong pisong pondo para sa mga programang nakaukol sa mga OFW gaya ng reintegration. Well, meron na existing na Department of Labor programs, yung Assist Well programs, no, in terms of assisting on the welfare, employment, livelihood, as well as legal assistance. Inatasan naman ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang labor attaché sa Middle East na magbigay ng ulat hinggil sa overseas Filipino workers na nakakulong at nahaharap sa death row. Ito'y upang huwag nang maulit ang nangyaring pagbitay sa isang OFW sa Kuwait nang wala man lang ideya ang DOLE sa mismong araw ng execution dito. And I directed all our follow officers to visit all OFWs under detention once a month and to give me a periodic report of their condition. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. And for the news abroad, President Donald Trump picks conservative Judge Neil Gorsuch as his nominee for the U.S. Supreme Court. Chrissy Rosacia reports. President Donald Trump on Tuesday nominated Neil Gorsuch for a lifetime job on the U.S. Supreme Court, picking the Federal Appeals Court judge to restore the court's conservative majority and help shape rulings on divisive issues such as abortion, gun control, the death penalty, and religious rights. The Colorado native faces a potential contentious confirmation battle in the U.S. Senate after Republicans last year refused to consider Democratic President Barack Obama's nominee to fill the vacancy caused by the February 2016 death of conservative Justice Antonin Scalia. When Justice Scalia passed away suddenly last February, I made a promise to the American people. If I were elected president, I would find the very best judge. Someone who will interpret them. Gorsuch is a judge on the Denver-based 10th U.S. Circuit Court of Appeals and was appointed to that post by Republican President George W. Bush in 2006. Trump made his choice between two U.S. Appeals Court judges, Gorsuch and Thomas Hardiman of the Philadelphia-based 3rd U.S. Circuit Court of Appeals. Gorsuch, 49 years old, became the youngest U.S. Supreme Court nominee since Republican President George H.W. Bush in 1991 selected conservative Clarence Thomas, who was 43 at the time. He is the son of Ann Burford, the first woman to head the U.S. Environmental Protection Agency. Some Democrats in the U.S. Senate who vote on whether to confirm judicial nominees have already said they would seek to block whoever Trump nominates. They started it by blocking the nomination of Senator Jeff Sessions' nomination to be the next U.S. Attorney General. Christy Rosacia, UNTV News and Rescue, USA. In other news, the sudden appearance of thousands of locusts over rural fields alarms farmers in southern Bolivia. Efren Castillo details this report. Langosas han invadido la provincia boliviana sur de Santa Cruz, dañando 250 hectáreas de maíz y cultivos de sorgo, así como pasto por ganado, pero las autoridades dicen que el lunes estén preparados para combatir las plagas. El poder destructivo de la langosta se deriva de su naturaleza gregaria, que permite que se mueva en enjambres, comiendo cualquier vegetación que encuentre en su camino. Un ataque agresivo de las langostas comenzó la última semana en la zona de Yatirenda, en el municipio de Cabezas. Aquí en nuestra propiedad tenemos nuestro sembrado, son maíz y frijol.
Y ahora con este plaga que nos está afectando grave y lo están terminando todo, la planta y todo, hasta frijol. Las áreas afectadas ya han sido pesadamente fumigadas, con buenos resultados, las autoridades añadidas. Han hecho un daño gravemente. Se le han comido su maíz, su frijol, su zapallito, lo que han sembrado, su sandía, se lo han destruido. Las autoridades pidieron a los productores a permanecer vigilantes y avisar a las autoridades acerca del nuevo embate de ataques de plagas. Según los datos de CAO, las langostas invasión última tomó lugar hace 25 años en las áreas productivas de Santa Cruz. Efren Castillo, UNTV Noticias y Rescate, Santa Cruz, Bolivia. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Libo-libong turista ang umakyat sa Baguio City para makisaya sa pagsisimula ng isang buwang pagdiriwang ng makulay na Panagbenga Festival. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Masaya at naging makulay ang pagbubukas kanina ng isang buwang pagdiriwang ng Panagbenga of Flower Festival sa City of Pines. Opening salvo ang pagparada ng Color Guard ng Philippine Military Academy kasamang mga lokal na opisyal ng Baguio City, mga estudyante at kalahok na animal welfare advocates at Flower and Waivers Association sa lungsod. Nagpasiklaban rin sa drum and lyre presentation ang mga mag-aral mula sa 12 elementary schools ng lungsod. Libo-libong turistang nakisaya sa opening ng Panagbenga Festival 2017 at inaasahang madaragdagan pa ito ng hanggang 1 milyon kapag idinaos ng Grand Street Parade at Float Parade sa February 25 at 26. It was very interesting. It's our first time here, and we just happened to cross it, and to see all the children, the musical children, it was really wonderful. Yung girls po dun kasi ang galing po ng flag bearer. We are always happy to welcome each and every one of you to be part of the celebration in our city as well as in our region. Tema ng pagdiriwang ng Panagbenga Festival 2017 ay inspired by beauty nurtured by nature. Una itong isinagawa noong 1996 matapos tamaan ang lungsod ng killer earthquake noong 1990. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Baguio City. Hinangaan at pinuri ng mga American blood donors sa Chicago ang walang sawang pagsuporta ng Members Church of God International o MCGI sa blood donation campaign ng American Red Cross. Ito ang balita ni Kath Carriedo. Hindi lamang ang mga kababayan natin dito sa Chicago, USA ang mainit na sumuporta sa isinagawang blood donation drive ng Members Church of God International, maging ang mga American blood donors ay nakiisa rin dahil sa paghanga sa tuloy-tuloy na kampanya ng grupo na makatulong sa kapwa. Sa halos 40 successful blood donors, 24 sa mga ito ay mga Amerikano. I think it's a really good thing, a really good idea to help actually to get blood, and so we can actually be able to help people in need. And it's nice that they're trying to do it as often as possible to be sure that we can have as much just in case something happens. Ilang taon nang katuwang ng American Red Cross ang MCGI Chicago chapter sa mga proyekto nito, partikular na sa pagkakaroon ng regular na blood donation activity. Batay sa tala ng American Red Cross, 6.8 million donors ang nagbibigay ng dugo sa Estados Unidos kada taon. 38% ng US population ang may kakayanang maging blood donors, ngunit mababa pa sa 10% rito ang nakapag-donate ng dugo. Kaya naman, katuwang ang grupo sa paghikayat sa publiko na makiisa sa isinasagawang blood donation campaign. Ito ay bahagi ng advokasya ni na Brother Eli Soriano at Mr. Public Service Kuya Daniel Razon. This whole thing that gets people coming you said it was every quarter? Every quarter so that we can have blood
it's saved a lot of lives. That's a really good. It's a wonderful policy, and I think everybody should have the same thing, not just them, but it should be carried through all people. Tiniyak naman ng MCGA Chicago chapter na patuloy na susuporta sa American Red Cross sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kampanya upang makahikayat pa ng mas maraming blood donors. Kat Carriedo, UNTV News and Rescue, Chicago, USA. At yan ang ating balita sa entertainment at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.